Magandang gabi kababayan kung mga Pilipino. Karon niyata karon diri para ipakita ko sa inyo ang pagsisigaw diya sa lansangan na ating mga kababayan na sana daw ay ang AAP ay iwanan na nila ang pagsuporta sa administrasyon para sa pamadalian nga solusyon sa atong problema sa korupsyon, mga kababayan ko. So bago pa man ipakita ko sa inyo itong mga balita na ito, sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-click na rin din ang ating bill diyan sa baba. I-like na din po mga idol at saka i-share. So tara mga idol. Balitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Withdrawal ng suporta ng militar kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinanawagan ng ilang grupo. Pero Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines iginhit ang kanilang commitment sa konstitusyon. Ninakaw na pera ng taong bayan dahil sa maanumalyang mga proyekto, nais ibalik ng Pangulo ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Embahada ng Korea, nilinaw na unrelated o walang kaugnayan sa pamahalaan ang suspensyon sa loan study sa isang bridge project sa Pilipinas. At Vice President Sara Duterte, hinamong isang tabi ang parliamentary courtesy sa budget deliberations sa September 16. Nagkilos protesta ang iba't ibang grupo kahapon bilang pagtutol sa lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa. Sigaw nila na mamasaka ang katiwalian sa pamahalaan at maibalik ang bilyong-bilyong pisong halaga ng umano'y ninakaw na pera ng taong bayan. Ito ang balita ni Jet Neresina. Nanawagan ng grupong Bangon Sambayanan sa Armed Forces of the Philippines o AFP para sa tinatawag nilang conscience call. Paliwanag ni Eric Celis, mas mapapabilis ang pananagot sa mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control project kung aalisin ng AFP ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Sa panimulang kilos protesta ng grupo kahapon sa EDSA Ortigas, dala nila ang panawagan na ang dapat managot ay ang Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Celis, naniniwala sila na ang mga namumuno sa pamahalaan ang pangunahing dahilan kung bakit malalakas ang loob ng ilang mambabatas at iba pang kawani ng gobyerno na gumawa ng garapalang korupsyon sa pamahalaan. Mapapadali pong lahat ng ito. Kung tumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang armed forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Dagdag pa niya, wala nang takot ang mga ito sa paggawa ng katiwalian dahil wala namang naparurusahan sa kasalukuyang sistema. Bukod sa EDSA Shrine, kaliwat kanang kilos protesta rin ang isinagawa ng iba pang mga grupo. Ayon sa pagkakaisa at lakas ng mamamayang galit na sa korupsyon o grupong Palag na Ako, layo ng kanilang protesta na tutulan ang lumalalang isyu ng katiwalian sa gobyerno. Partikular na ang mga maanumalyang flood control project na anila ay nagiging pugad ng korupsyon at kickback. Kaya po kami nandito para po
kunin namin ang mga tao dahil nga po sa mga anomalya sa gobyerno. Ngayon po nananawagan po kami sa September 21, pwede na po tayo lumabas ng bahay, magkaisa at pumunta po sa Luneta po. Yun po ay para po tutulan at ang ating mga korupsyon sa ating gobyerno. Bukod sa iba't ibang grupo, ilang individual din ang personal na nakiisa sa mga protesta laban sa mga nangyayaring katiwalian sa pamahalaan. Hindi ko na rin kayang mag-tiis na nasa bahay lang at walang gagawin. Kasi sobra na ho yung nangyayari sa pamahalaan natin. Puro kurakot na lang ng ginagawa ng mga tao sa gobyerno na hindi naman nila pera ang pinaghirapan. Pera ng bayan, kukurakutin lang nila. Sobra na, hindi na tama yan. Nakakagigil, nakakagalit. Sa totoo lang, dapat mag-resign na yung mga kurakot. Wasan na ang korupsyon. Hindi na tama ito nangyayari. Naiiyak ako sa loob ko. Talagang masakit sa damdamin yung nangyayari dito. Bilang pakikiisa sa Black Friday protest kahapon, nag-walkout din ang higit 3,000 estudyante ng University of the Philippines Diliman. Bukod sa pagkontena sa korupsyon, iginiit rin ng mga ito ang pananagutan ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa mga nangyayaring issue sa bansa. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay magkakaroon muli ng pagkilos mula sa iba't ibang grupo dala ang panawagan na maibalik ang bilyong-bilyong pisong halaga ng pera na umano'y ninakaw sa mga flood control project at managot ang mga nasa likod ng isyong ito. Jed Meresina, UNTV News and Rescue.